We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Supply nin kuryente sa Luzon asin Visayas, liwat na pigpa sa irarom sa yellow alert. Sawa na nadukayan sa sarong residensya sa Iriga City na rescue. Asin, tradisyonal na pagpapalayog nin Buradol, mauot na buhayon sa San Andres, Catanduanes. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Yellow asin red alert sa supply kan kuryente sa Luzon Grid. Liwat na pigsakat kan NGCP puun alauna nin hapon hasta alas 11 at tiyan na matanga. Kasureko 2, igwamanin pakiulay sa mga commercial establishment na sa indang nasasakupang lugar. Kung ano yan, aramunta live kay Jessica Kalinog. Jessica? Sigun Kate sa Kasureko 2, ang sarong mall sana, halangkaw na nakukonsumong kuryente. Kaya nahihiling kan kooperatiba, magin kan Department of Energy mismo, na dakulaan maitatabang kung halimbawa man na magamit ng generator sets ang mga mall asin commercial establishments tuyong peak load hours. Sa sobrang init ngunyan, dawa banggi. Haros apat na electric fan daan sarabay na gamit ni Tatay Marlon. Ngani sa nang hayahay man ang turog. Day kaya. Mainiton. Argon ni Islab, may iyang alis ngaw lang ka baba, grabe na. May pagsararado. Kaya paano mo talaga mag-electric fan? Mayo manin bulos nin tubig sa saindang gripo sa maghapon, kaya electric fan daan solamenteng pampapresko ninda. Day baling magrorolangkaw ang bill, basta da isa na mawaranin kuryente. Pasado alas 9 kasubagong aga, kan liwat man na isakat kan NGCP sa yellow alert ang Luzon asin Visayas grid. Pigbabandera ang yellow alert kung manipis o bakong supisyente ang operating margin. Initong allowance sa pag-ultanan kan demand asin available capacity na kaipuhan sa pag-supply nin kuryente. Alagad sigon sa NJCP Camarines Sur, mayo man naka-schedule na manual load dropping o para mientras na pagbawas kan supply nin kuryente, nganing maibitaran ang overloading. Hastangon niya na hapon. Sa Kasureko tumaigit ang problema dahil may mga allowance pa. Kumbaga mga spare pa kita, lalong-lalo na po may mga bago kitang power substation. Ang problema talang itong supply kang kuryente, hali sa NGCP, sa transmission o hali duman sa generating power plants, ini mga power generators, maagi sa transmission, paigdi sa distribution, iyo po yan si data masisiguro. Kaya kay puhandaan nindaan tabang asin kooperasyon kan mga member consumer owners na tuyong peak load hours. Day na mo na maggamit nin appliances na makukusog ang konsumo. Siring man napigian kami naraan mga mall, commercial asin industrial establishments na maggamit nin generator sets tuyong peak load hours. Kabali man dayan, Kate, sa mga magiging suwestyon kan Board of Management kan Kasureko 2 na makikoordinar na sa mga mall asin commercial establishments. Taan paggamit kaya ng generator sets, posibleng may epekto man sa saindang operasyon. Tama sa langkawaan, presyo kan krudo kaysa sa kuryente. An kaipuhan nga nida ang pag-adalan digdi kung paano magkakaigwanin balanse mantang narerealisar itong pinaka-obheto na makapreserbar nin kuryente sa mga panahon na ini. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Pasintabi po mga kapuso, driver kan sarong garong, lugadan makalihis na magpumirit subuot na magbalyo nin riles hasta mahagup nin tren sa Iriga City kasubagong aga. Mantang residenteng nagpugol sa nagbabalyong garong, haros maputulan nin muro huli sa insidente. Tutukan sa report ni Chris Novelo.
Haros day makahiro ang lalaking ini makalis makaapon kan mahagop ning tren. Ang minamaneho ka ining garong bantang nagbabaliw sarili sa Zone 2 Barangay Santa Cruz, Iriga City. Pasado alas 6 kasubagong aga. Haros maputulan man ning muroan sarong lalaking residente kan lugar na nagpugol sa lalaki na magbalyong riles. Napagarama na madarakot na ning buhay na urig ang lalaki sa slaughterhouse kan syudad kan mangyari ang insidente. Nadangog man subot kan mga residente ang pagbusina kan tren. Nahaling Naga City alagad nagpirit pa subot na magbalyo ang garong sariles. So nagantabay kayang sarong tao, dahil nadaan ko nung magdiritso. Kaya alang, dahil man nadangog, diniritso. Pinagkunyan mitong tricycle, kunyan ambulan sa pigtuangan mo sa tricycle mga alis mo sa iya. Tulos man na dinara sa ospital ang mga lugadang persona. Napagarama na may usubot na crossing keeper sa lugar kan mangyari ng insidente. Kaya ang pangapunan kan barangay sa manihimento kan PNR. Dapat man ang PNR na masindaning magbantay dyan. Pakulang kami. May pang komento ang manihimento kan Philippine National Railway sa insidente. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga estudyante sa Naga City balik eskwela na makalihi sa anpirang aldaw na asynchronous classes. Mantang modular learning padagos na pigi-implementar sa mga pampublikong eskwelahan sa Camarines Sur. Ang sentimiento kan pirang magurang sa sistemang ini aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Balik na sa paghatod sundo kan sa iyang 7 anyos na aki si Pauline. Ngunya na aldaw kaya balik na sa in-person classes ang Tinago Central School. Makalihisan pirang aldaw na asynchronous classes o distance learning. Okay malang po na magbalik po si mga aki na magklase. Kaya lang sobra pong init na kadalasan po sila nagkakaroon ko ubo, misa po lagnat. Abril 8 kan enot na ipautob kan Department of Education ang asynchronous classes sa mga pampublikong eskwelahan sa bilog na nasyon. Nganing matawanin panahon ang mga estudyante na matapos ang mga requirements sa eskwelahan. Sunod na pig-implementar ang parehong direktiba kan Abril 15 hasta 16. Sigun sa DepEd Naga, igwan ng 16 na mga eskwelahan sa syudad na nag-request na mag-implementar nin alternative delivery mode. Anduwa sa mga ini, huli sa labing init kan panahon ang rason. Big caution ko sa inda na niya ko. Ang declare ng suspension of face-to-face classes and adoption of alternative delivery mode. This is on a case-to-case basis, and this may be revoked or suspended referring to the implementation anytime na magbalik sa normal ang sa tuyang temperature. Kung sa Naga City, balik eskwela na ang mga estudyante. Sa Palestina Elementary School, mga magurang anyaon sa mga classroom para magkuanin modules. Hasta kaya ngunyan, dahil pa man pigahali kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur ang memorandum dapit sa implementasyon kan distance learning, huli naman sa labing init kan panahon. Yung nagsunggo si aki ko duman sa high school, tapos iniman aki kong duwa igdiyo, nag-ubraso ka tapos nagkalintura dahil sa init. Kaya pabor ni sa kuyang mag-modules muna hanggat dahil pa nagbababa ang init. At least nasa 4th quarter na. Igwa na kita ning may learning na si mga agi from 1st quarter hanggang 3rd quarter. Lalo talaga sa kinder at grade 1. Alagad-hagad kan mga paratukdo, ang tabang kan mga magurang sa sistemang ini. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Tulos na pig-turnover kan sarong residente anado kayang sawa sa saindang harong sa Barangay San Francisco, Iriga City kan nakaaging aldaw. Istorya kan uploader na si Ivy Fiona. Pighuna niya kan enot na kahoy an sa iyang nahiling sa may bintana kan sa indang kusina. Alagad nakilagan ini nasawa palan ang nakapurupot sa grills kan bintana. Tulos man subuot na naghagad nin tabang si Ivy para ma-rescue ang sawa na may labang 175 cm. Nanutaran man kan Senro Iriga City ang sunod-sunod na pagkakadakop nin sawa sa lugar. Inabutan kaya kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa opisina ang duwa pang sako na may laog na sawa na pig-turnover man subuot kan pirang persona. Inaaram pa kung anong species nin sawa ang mga pig-turnover sa Senro Iriga. Nakatalaan naman subuot na darahon ang mga ini sa Albay Park and Wildlife sa Legazpi City.
kukuha ako ng baso kasi iinom ako ng tubig. Paglapit ko, sabi ko parang may kahoy na nakabalandra sa bintana. Kasi nung medyo malapit na ako dun sa may lababo, nakita ko, nakadila siya. Sabi ko, ay, ahas ka ako, ahas. Kasi yun yung... Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dagos-dagos ang espersong ngunyan kan COMELEC sa pag-enkaminar sa publiko na magparehistro na tanganing makaboto sa 2025 midterm elections. Katakod kayan, kumusta hunta ang voters registration digdi sa syudad ni Naga. Live kay Attorney Maiko Julia, ang election officer kan COMELEC Naga. Diyos marhay na hapon po, Attorney Maiko. Good afternoon po sa imo, Miss Kate. Tapos para dalan po sa GMA TV. Yes, Attorney, sa 4,600 po na new registrants since February. Gurano po kadakula ang posibilidad na may mga daing maaprubahan sa mga ini sa nagpapadagos na election registration board hearing? And ano po ang mga masunod na proseso pagkatapos kaini? Naman po sa nagpa-register pong 4,600 February to March. Ang mga diyaman siguro masampulo, iba kita ng mga di-disapprove, ito lang may mga double registration, tapos may duwang not a resident of the barangay kung sinda naka-star, bako sindang ibang barangay sinda, itong di-disapprove ta. Less than 10 lang garo to, itong mga for disapproval. Then, syempre itong mga may problema, aproban ta na po to. From being registrant, applicant, ilalagtan sila sa database kang mga voters. Dadagdag ta na po to naman sa existing voter ta na 120,000 itong mga for approval. Opo, Attorney, pira po gabus ngunyan ang for deactivation na registration. And ano po ang magiging disposition kan mga ini? Po, sa Naga City, igwa kitang 10,700 for deactivation. Ang rule sa deactivation, kung 2 consecutive election, duwang sunod na election ka din nakaboto, sa duwang sunod na election ta kang 2022 national local election, tapos 2023 barangay ska election, kung di ka nakaboto duwang sa duwang sunod na election, i-deactivate mo na ika. Pero pagkatapos kaning deactivation ta, notify naman po girari sa mga pig-deactivate ta. At kung gusto pa nindang balik manggirari di sa Naga, ma-file sila for reactivation, which is hanggang September 30. Kaya notify naman po girari sa mga i-deactivate ta. Opo, kumusta naman po, Attorney Ngunyan, ang status ka nagpapadagos na voters registration? May mga na-encounter po ba kitang challenges along the way? Opo, ongoing po kita hanggang September 30 po ang satuyang voters registration. Siyempre, duman sa primerong rangkada ta kang Febrero, dakol po ang nagpaparehistro. Then habang nagdikit sa Katahawi, medyo nagdidikit naman. In-expect na naman dakol naman yung paggaran naman ang deadline sa September. Siyempre, ang siguro mga requirements lang gano'n kay puwantang sa mga ma-encounter ang mga dikit na mga problema, kukulangan ang requirements, magdala lang po ng ID, sinda, tapos birth certificate for sa kung mga 18 years old above, then itong 18 years old pa lang. Then itong siyempre for correction ninda, change status, marriage contract, yan sa mga requirements lang siguro pag-igdi. Tapos ngunyan pong weather ta medyo mainit, dapat bilis-bilisan lang ang pag-process kang registration ta para po matapos tulos po ang registration. Dahil gayo
init and not feel comfortable ang mga registrant. Yan lang siguro sa mga minor problems encountered. Oo, attorney, ano po ang abiso tangon yan sa mga qualified voters? Opo, doon po sa mga di pa po nagpaparehistro, in-encouragement na po kamo. Ngayon na summer po, magparehistro na po. Ma-accept po ang COMELEC ng mga new registrant. Itong nag-18 years old pa lang, ma-18. Then, siyempre, itong mga transfer, pwedeng transfer within Naga City or transfer from other city municipalities. Then, itong reactivation nga ni, kung gustong maging active nga ang voter ninda, ang voting record, then, itong correction of entry, change status, yan po ipaprocess ta. Bukas po ang mga COMELEC offices nationwide, ano po, Monday to Saturday, maski Sabado nga bukas kita, naman sa mga estudyante, tapos mga nagtatrabaho sa weekdays mayang time, weekend, Saturdays, pwede na magpa-rehistro. Tapos pero po kaya, sa opisina sa mga rehistro, na conduct man po kami ng satellite mobile registration. Nagbibisita po kami sa mga barangay. Ano po, ang talaga message, mag-amin na po magparehistro. Expect na po sa bulan ng September, last month registration, alaba na po ang pila kayan. Ang linya, kaya po parehistro na po kita ngunyan sa April and May, summer. Dahil kayo di pa maoran, tapos dikit pa lang paparehistro. Alright, Jos Mabalos po, Attorney Michael Julia, Election Officer, kan COMELEC Naga. Sarong residensya sa Pasakaw, Camarines Sur nasulo, pigpunan kan kalayo padagos pang pigaaram kan mga otoridad. Mantang parte kan sarong bakery sa Libmanan, Camarines Sur nasulo man. Oven sa establishmento pigihiling kan mga otoridad na kausa kan insidente. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Natumtum ning kalayo anarong na ini sa barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur, kasuudma. Ang pirang residente sa lugar nag-bucket relay na para maapula ang kasulo. Napagarama na may subot at tao sa harong kan mangyari ang insidente. Pigaaram pa sa presente kan mga otoridad ang posibleng pigpunan kan kasulo. Pagdating namin is fire out na rin yung tunog. Kaya nagkandak na lang kami ng mapping operation. Dahil pinagtulungan ng mga kapitbahay nila yung bahay, napula naman yung sunog. May umaning nakulugan alagad, pigkakarkulog na sa 45,000 pesos ang winalat na danyo sa insidente. Nagpagiramduman ang BFP Pasakaw sa publiko na maging rigmat at sinalerto antes maghali sa harong nganing malikit ang kaparehong insidente. Mientras tanto, pasado alas 3 din hapon kasuudma kan masuluman ang lutuan kan sarong bakery sa Banwaning, Libmanan, Camarines Sur. Nagluluwas sa investigasyon kan BFP Libmanan na posibleng sa sarong oven kan establishmento nagpuunan kasulo. Marikas man ining naapula kan mga otoridad. Kay Banan si Juvelo Obizo, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Para sa Provincial Tourism Operations Office, igwanin espesyal na parte sa kultura kan Camarines Norte ang agritourism. Kaya sa pagbubukas kan Agritourism Trade Fair sa People's Freedom Park, katakod ka nagpapadagos na Bantayog Festival 2024, pigbida kan mga micro, small and medium enterprises an sa indang manlain-lain na lokal na produkto. Sigun sa negosyanteng si Francia Barlan, simpleng banana chips na ang pigbida niya sa kaparehong aktibidad kan taong 2018. Alagad sa ngunyan, bistado na sa laog asin luwas ka nasyon an sa iyang mga produkto. Ang Bantayog Agritourism Trade Fair ang nagsisirbi naman na one-stop shop kan mga pagkakanagibo sa Camarines Norte, mga artisan products, mga agricultural products asin tourism packages para sa manlain-lain na pasyaran sa probinsya. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gada ng tulong pasahero, makalihis maaksidente. Ang piglulunadan kaining pampasaherong van sa Maharlika Highway, Barangay 13 Martires, Kasiguran, Sorsogon, kan Abril 16. Sa report kan Kasiguran MPS, narautan ang sarong truck, nagikan sa Banwaan kan Bulan, kaya para mientras na nagparada sa gilid kan Tinampo.
pigbabaybay man kan van nagikan sa Quezon City ang lugar na pasiring sa Matnog, Sorsogon. Pag-abot sa lugar, pinurbaran ko ta na kan driver na likayan ang nakaparadang truck. Alagad na hagupman giraray kan gilid na parte kan van ang likudan kan truck. Tulos sa mga pasahero kaini ang binawian nin buhay, duwa ang irido mantang nakasalbar man ang 10. Kaibana na ang mismong driver kaini. Sa ngunya nagtitinir sa kustudiya kan kasiguran MPS ang duwang driver kan mga imbweltong lunadan, mantang pigahalat ang magiging desisyon kan mga biktima kung masuk na din maninigong kaso. Day naman nagpa-onra nin entrevista ang nasambitan ng mga driver. Tulong probinsya sa Bicol nakapagkurit nin danger classification kan heat index. Mas maarasas na panahon, lauman na subuot na mapadagos pa kasabay kan epekto kan El Nino sa nasyon susug sa pag-asa. Ang pagirumdum kan health authorities, aramunta sa report ni Chris Novello. Ngunya na mainit na panahon pigsasamantalaman ini kan mga negosyante arog ni Marilyn kan Virac Catanduanes kung said mabenta subot ngunyan an malipot na tubig. Alagad sa ibong kan makusog na bentahan, yaon man ang pagtiyo sa labing init kan panahon. Nalako po, tapos pag naman nagpapahinga, pag mainit na nagpapahinga naman. Tapos mamaya lalako na naman pag nakapagpahinga na. Ang Catanduanes kaya saro sa mga probinsya sa Bicol na nakapagkurit inhalangkaw na heat index kunya na aldaw na nagpakol sa 41.8 degrees Celsius. Mantang sa Camarines Sur, nagabot man sa 40 degrees Celsius. Susog sa pag-asa Camarines Sur, posibleng magdagos-tagos pa ang danger classification kan heat index sa mga nasabing lugar ninpirang aldaw. Mas iinit pa po kasi yung El Nino po, yung epekto po niya is late din and then pumapatong po siya in every days po na wala pong pag-uulan. So posible po talaga na makahit pa tayo ng matataas na temperatura. Kaya ang pakiulay kan DOH sa publiko, maglikay sa man na inlain na helang na epekto kan labing init kan panahon asin ibitara na muna ang maaktibidad o magluwas tuyong alas 10 din aga hasta alas 3 nin hapon. Ma-dehydrate, magkaigwaning heat stroke, may pain na, may heat stroke pa, and so on. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, man iba-ibang weather systems ang nagtitinir na nakakaapektar sa nasyon. Kay banan dyan ang trough kan low pressure area sa luwas kan Philippine Area of Responsibility, ridge kan high pressure area asin easterlies. Sigun sa pag-asa, hababa man ang tsansa kan LPA na maglaog sa par asin maging bagyo. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa Bicol Region. Alagad darahon man po giraray ang sa indong payong tanganing maging andam and kasong may biglaan na uran o localized thunderstorms. Maarasas man ang panahon sa natatadang parte kan nasyon, apwera sa pirang lugar sa Mindanao na apektado kan mga panganuron kan LPA. Tulunggada na pawikan na dukayan sa mga banwaan nin Talisay asin Paracales sa Camarines Norte. Ang pangapodan kan mga otoridad sa mga residente. Aramon sa report ni Don Jimenez. Tulong pawikan na nadukayang mayo na nimbuhay sa mga baybayon kan Talisay asin Paracales sa Camarines Norte. Saruan na ko sa barangay Gumao sa Banwaan kan Paracale kan Abril 15. Mantang sa Talisay, saruman na pawikan na nasa state of decomposition na nako kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa baybayon kan Barangay San Jose sa parehong aldaw. Sigun sa Menro Talisay, saruin ning babaeng green sea turtle na may labang 36 inches sa sinlapad na 27.12 inches. Apwera digdikan Abril 14 man kan may madukaya na sarupa nagada na pawikan sa parehong lugar. Katakod ka ini, padagos man na nangangapoda ng mga otoridad sa tamang pagsisira asin tamang pag-apo ni basura nganing daimada niyaran ang mga hayop na nabubuhay sa kadagatan. Kung meron pong insidente o ganitong bagay na balita, ipagbigay po alam sa barangay o sa LGU kung saan man po sila malapit. Minsan po nakakakain ng basura ang pawikan, sanhi po na kamamatay po nila. Kaya nananawagan po bilang isang barangay captain dun po sa community po na iwasan po natin magtapo ng basura sa karagatan.
Basado sa datos kan PNP Maritime sa Camarines Norte, igwa ng total na 7 gada na pawikan na nadukayan ngunyang taon sa probinsya. Alagad sa presente pigaaram pa kan mga otoridad ang posibleng kausakan pagkagadan ka mga pawikan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Huli sa ease of paying taxes, gabus na taxpayers pwedeng mag-file kan sa indang mga transaksyon sa Bureau of Internal Revenue miski sa ina Revenue District Office, tax tulungan asin electronic filing and payment system. Huli kay ni padagos pa ang pigigibong consolidation kan BIR RDO 65 Naga City tanganing matipon ang mga dokumento kan nagpasa nin 2023 annual income tax return hasta kan deadline kay ni kan Abril 15. Mayo naman in extension na ipigtao ang BIR para sa pagpasa kan ITR. May penalidad naman ang mga nagpasa kaini makalihis ang deadline. Alagad, pigian kay minarman giraray kan ahensya ang mga taxpayer na magkumple kaini taan pagbayad nin buwis sarong obligasyon kan lambang Pilipino na nagkikita como empleyado o sa sadiring negosyo. So, meron kang 25% surcharge, meron kang 6% interest per annum, at saka meron kang compromise penalty in lieu of criminal prosecution. Kasi kung tutusin, pag hindi ka nag-file ng ITR, pwede kang i-prosecute ng BIR for tax evasion. Nagpatiribayan ang mga residente kan islang probinsya kan Catanduanes sa ginibong kite flying show o pagpapalayog nin mga buradol sa barangay Sapang Palay, San Andres, Catanduanes. Sigun ki barangay Kagawad Sean Sanchez, obheto kan aktibidad na buhayon liwat ang tradisyonal na pagpapalayog nin mga buradol tuyong summer. Binukasan ang aktibidad sa gabus na lugar sa probinsya kung saan nagpakol sa 21 partisipante ang nagbale. Pinakaaking nagbale sa aktibidad ang 8 anyos asin pinakagurang ang nasa 30 anyos na. Igwaman ni naresibing pakonsuelo ang mga nanggana asin nagbale sa aktibidad. Plano kan mga otoridad na gibuhon ng taunan na aktibidad ang kite flying show sa nasambitan ng banwaan. Labi ang kaugmahan kan pamilya ni Lola Juanita Bundino kan barangay Pantaw, Libon, Albay. Maswerte kaya kaining naabot ang edad na 100 anyos kung saan man tinido pa man giraray kaini ang pagkakaigwanin mabaskog na lawas. Katakod kaini nakaresibi si Lola Juanita nin 50,000 pesos cash gift gikan sa provincial government asin Provincial Social Welfare and Development Office. Sigun ki Lola Juanita, ang makusog na pagtubod sa kagurangnan asin pagkakanin mga masusustansyang pagkakan ang sikreto niya sa pagkakaigwanin halabang buhay. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.